Ngayon lang unang ginamit ng China ang kanilang mga drone para umatake sa Ukraine sa digmaan. Nadiskubre ng mga investigador sa Ukraine ang Russian drone na puro piyesa ng China. Walang Iranian o Western chips. Lahat ng piraso ay mula China at ang mga drone ay hindi lang nakaimbak. Lumilipad na ang mga ito sa mga lungsod ng Ukraine. Winawasak ang mga bahay ng karaniwang mamamayan at tinatamaan ang mga target sa lupa. 4 na taon nang may digmaan. Sa kabila ng mga pagpupulong, talumpati at pag-uusap ni Trump at Putin ngayong taon, hindi pa rin bumabagal ang labanan. Sa katunayan, mas tumindi pa ito at naging sentro ng labanan ang mga drone. Libo-libong drone ang ginagawa ng mga Ukrainian bawat buwan, habang patuloy namang binabaha ng Russia ang kalangitan ng mga murang plane, kamikaze drone at mga spy aircraft. Ngayon, dahil sa mga sistemang gawa sa China, mas mapanganib na ang digmaan. Isa itong pagbabago na maaaring makaapekto, hindi lang sa laban ng Ukraine sa lupa, kundi pati na rin sa paraan ng pakikitungo ng China sa kanluran. Upang maintindihan kung paano naging pangunahing tagapagtustos ng drone ang China sa Russia, kailangan nating balikan ang Pebrero ng 2022 ang mismong simula ng digmaan. Noong panahong iyon, karamihan sa mga mamamahayag ay hindi pa pinag-uusapan ang tungkol sa mga drone, kundi ang mga tangke, artillerya at mga pag-atake ng misil. Baka maalala mo pa ang matitinding balita. Malalaking convoy ng Russian armor papalapit sa Kyiv, malalakas na pagsabog na giniba ang mga blok ng lungsod, at karaniwang kalsada na naging larangan ng labanan. Nandoon din ang mga drone, pero parang extra lang sila. Maaaring kapaki-pakinabang, pero hindi sentro. Itinuring silang kasangkapan na makakatulong. Hindi panimula ng digmaan, pero agad ding nagbago ang pananaw na ito. Habang lumilipas ang mga buwan, naging malinaw na hindi lang simpleng gamit ang mga drone. Tahimik nilang binabago ang digmaan sa di inaasahang paraan. Sa simula, pangunahing ginagamit ang mga ito para sa pagmamanman. Maaaring magpalipad ang isang sundalo ng isa at agad niyang makikita ang mga trintsera ng kalaban, mga nakatagong sasakyan o galaw ng mga tropa. Malakas iyon para sa Ukraine, lalo na ang maliliit na komersyal na drone. Ang ilan dito, gaya ng nasa tindahan ng libangan, ay naging tagapagligtas ng buhay. Binigyan nila ang mga sundalo ng superpowers. Tanaw mula sa itaas ng labanan nang hindi nilalagay sa panganib ang scout na tao, pero pagkatapos ay lumala ang mga pangyayari. Nagsimulang gumamit ang Russia ng mga drone na gawa ng Iran na Shahid Is-136 na pinalitan nila ng pangalan na Garam-2. At ang mga ito ay ibang-iba sa mga drone na panglibangan. Hindi ito mga laruan. Hindi rin ito simpleng mga scout. Ginawa talaga ang mga ito bilang mga sandata. Mula pa sa simula, isa lang ang kanilang tungkulin. Lumipad ng malayo, bumangga sa target, at sumabog. Yun lang ba yun? Dahil doon, mabilis silang tinawag na kamikaze drones. Pero ang talagang nakakatakot sa kanila ay hindi lang ang kakayahan nilang sumabog, kundi ang mura ng kanilang halaga. Ang Shahid drone ay nagkakahalaga ng P20,000. Samantalang ang pangkontra nitong misil ay nasa P100 at 50,000 hanggang P500,000. Minsan 7 o 25 sa isa ang diferensya. Pinipilit ng Russia ang Ukraine na gumastos ng malaki para sa seguridad. Kapag tumaas pa ito, nakakagulat talaga ang mga halaga. Mahigit 2,000 Shahid ang pinakawalan ng Russia mula simula ng digmaan. Kahit kalahati ay napatigil ng air defense missiles, sobrang laki pa rin ng gastos ng Ukraine. Daan-daang milyong dolyar mula sa inventaryo nila. Ito ang tunay na panganib. Hindi lang gusali kundi pati ekonomiya ang sinisira ng mga drone. Kapag inihambing sa ibang malalaking gastusin, mas malinaw ito. Nagbigay ang United States ng halos 50 bilyong tulong militar sa Ukraine noong 2022. Malaki ito. Kung nais ng Iran, pangunahing tagapagtustos ng Shahid, kayang bumili ng higit 2 milyong drone gamit ang 50 bilyon. Ang buong Marshall Plan na badiyet ng Amerika matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig para muling buuin ang Europa ay katumbas ng halos 130 bilyon ngayon. Sa loob ng 4 na taon, kayang gumawa ng Russia at Iran ng mas malaking kakayahang manira, lalo na sa himpapawid, gamit lang ang maliit na bahagi ng halagang iyon. Kaya tinatawag ito ng mga eksperto na hindi lang drone warfare, kundi economic warfare din.
Ang bawat alon ay parehong ataking militar at pinansyal na kalkulasyon. Ang layunin ay simple: ubusin ang mga yaman ng Ukraine nang mas mabilis kaysa sa Russia at subukin ang pasensya ng mga taga-suporta nito sa kanluran. Pagsapit ng huling 2022, halos gabi-gabi nang nagpapalipad ang Russia ng Shahid drone, minsan sabay-sabay. Sa Kyiv, mahigit 40 ang nabilang habang umaalingaw-ngaw sa itaas. Hindi malilimutan ang tunog, parang galit at matinis na motorsiklo sa langit. Paulit-ulit nagpaputok ang anti-air defense system. 12-dosenang nawasak pero hindi lahat. May mga nakakalusot pa rin. At delikado ang resulta kapag nangyari iyon. Namatay ang ilaw sa power station, nasunog ang bodega, at gumuho ang apartment buildings. Para sa mga karaniwang pamilya, naging babala ang tunog na iyon. Ginising ng mga magulang ang mga anak, binuhat papuntang basement, at nagdasal na sana maharang ang mga paparating na drone. Bahagi lang ng estratehiya ang mga Shahid. Malaki ring pag-asa ng Russia sa reconnaissance drone na walang pampasabog. Imbes, may dala silang tahimik na mga kamerang lumulutang sa itaas ng frontline. Nagpapadala sila ng live na video pabalik sa mga unit ng artilyerya at nagbibigay ng impormasyon para sa mga guided na bala. Sa mataas na katumpakan, natutukoy ng scout drone ang tagong tangke o maliit na grupo ng sundalo at ilang minuto lang tinatamaan agad ang lugar. Sa mga naunang digmaan, ang papel na ito ay ginagampanan ng mga satellite o eroplano. Binago ng mga drone ang sitwasyon. Mas maliit, mas mura, di madaling matukoy, at madaling palitan. At pagkatapos ay may mga pain din. Karamihan ay may dalang kaunti o wala talaga. Matalino ang kanilang papel. Sa tuwing may lilitaw na isa, kailangang magpasya ang mga tagapagtanggol kung magpapaputok ng mahal na misil at isugal ito, o maghintay at sugalin na makalusot ang totoong drone. Ginawa ng Payne ang tungkulin nito. Sa kalaunan, nauubos ang inventaryo ng Ukraine at humihina ang depensa. Pinagsama ng mga kamikaze drone, reconnaissance drone, at mga Payne ang tinatawag ng eksperto na drone saturation strategy. Ang layunin ay hindi gumawa ng isang hindi mapipigilang makina. Sa madaling salita, ang layunin ay lamangan at malito ang kalaban. Kung nakabagsak ang Ukraine ng 10, magdadagdag ang Russia ng 20. Kung tumagal ang depensa magdamag, may bagong atake sa umaga. Maari nating tingnan ang kasaysayan para maintindihan ito. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, hinarap ng London ang Blitz, isang alon ng mga German na bomber na nilampasan ang DSM, ang depensa dahil sa dami nila. Pero ang version ngayon ay mas maliit, mas mura, at mas epesyente. Ang mga bomber ay milyon-milyon ang halaga at may crew. Samantalang ang mga drone ay mas mura at pwedeng sabay-sabay ilunsad mula sa truck o container. Pero hindi dito nagtapos ang kwento. Dahil ng pag-aralan ng Ukraine at mga kaalyado ang mga drone na nasamsam, may nakakagulat silang natuklasan. Ang mga makinang ito ay hindi talaga purong Ruso. Mas mukha silang parang mga patchwork quilt na pinagtagpi-tagpi mula sa mga piyesang galing sa iba't ibang panig ng mundo. May ilang Iranian shell pero Russian ang electronics sa loob. May mga nilagyan ng Chinese camera o navigation system at minsan nakatago pa sa loob ng sirkito. Mayroon pang mga chips na gawa sa kanluran. Mga komponenteng nakalusot sa mga sanction at napunta sa larangan ng labanan. Sa bawat pag-review ng bagong drone, lalong lumilinaw ang pattern. Noong 2023, may isang kasong namukod-tangi. Na-recover ng Ukraine ang isang Grand Eagle drone at natuklasan na ilang bahagi nitong metal ay gawa sa pabrika. Sa Suzhou, silangang China, mas kilala sa pabrika kaysa armas. Nagdulot ng pagkamangha ang natuklasan. Ipinakita nito kung gaano kalayo ang ginagawa ng Russia para mapanatiling buhay ang kanilang fleet ng drone. Sa halos parehong panahon, buong pagmamalaking ipinakita ng Russia ang tinatawag nilang sariling gawang drone. Mukhang kapani-paniwala sa labas, pero halata agad ng mga investigador ang totoo sa loob. Diretsyong binili ang flight controller, utak ng drone, mula sa AliExpress, na isang malaking Chinese online shopping site. Ang parehong plataforma na pinagbibilhan ng headphones o chargers ng mga tao ay lihim na nagsusuplay ngayon sa digmaan ng Russia. At pagsapit ng unang bahagi ng 2024, hindi na talaga maikakaila ang mga ebidensya. Ayon sa mga analyst, 80% ng elektronikong bahagi sa mga drone ng Russia ay mula sa China. Hindi nito ibig sabihin na mismong China ang nagbabalot at nagpapadala ng drone sa Moscow. Pero pinapatunayan nito ang isang mahalagang bagay. Ang teknolohiyang Chino
sinadya o hindi, ay naging mahalaga sa drone program ng Russia. Ginagamit na bilang sandata ng digmaan ang teknolohiyang sibilyan, gamit militar, at karaniwang gadget. Nakakagulat, ngayong tag-init, nagtagumpay ng malaki. Nakarecover ang mga puwersang Ukranyano ng 2 drone na mukhang ordinaryo lang. Hindi sila malalaking cruise missile or Shahid, 100 at 36 kamikaze na karaniwang nakikita ng mga tao sa Kyiv. Sa unang pagkakataon, ang drone ay hindi magulong halo ng Iranian shell, Russian wiring, at Western microchip. Iba ito, lahat ng pangunahing sistema, mula utak, makina, at mata, ay mula sa China. Sanay tayo sa maliliit na piyesa mula China. Pero ang isang buong sistemang gawa ng China, mula umpisa hanggang dulo ay bago. May pangalan din ang modelong ito, ang CBTS. 6 na 1,000, hindi nga lang kasing tanyag ng Shahid drones. Pero delikado pa rin. Dinisenyo ito para sa reconnaissance or pain. Pero madali ring gawing sandata, kayang magdala ng 15 kilong pampasabog na pwedeng sumabog sa truck, sirain ang gusali o pumatay ng squad ng sundalo. Iyan ang bahagi na nagtaas ng kilay. Dahil hindi lang ito laruan sa arsenal ng Russia, mas matalim, pino, at posibleng gawing pangmaramihan ang produksyon. Ang disenyo mismo ay may kwento. Ang CBTS ay tulad ng Shahid 100 at 36 na may delta wing na katawan. Pero mas maliit, magaan, at mahalaga iyon. Mas maliit, mas mura, mas magaan, mas mabilis ilunsad ng marami. Perpekto ito para sa Rusya. Nagkaroon sila ng murang sandata na madaling paramihin, habang limitado ang pag-angkat ng advanced na sistema dahil sa parusa. Mas nakakagulat kaysa sa itsura ng drone ay ang mga kumpanyang gumawa ng mga piyesa nito. Unahin natin ang flight controller. Ito ang maliit na computer na nagpapanatili ng balanse ng drone, kumokontrol sa mga motor, at nagsasabi kung paano ito gagalaw. Kung nakapaglaro ka na ng drone sa bahay, nakita mo na kung paano ito gumagana. Kung wala ito, mawawala sa kontrol ang drone at hindi ito makakalipad ng maayos sa labanan. Sa pagkakataong ito, ang controller ay galing sa QAV Technology, isang kumpanya na matatagpuan sa Guangdong Province, sa timog ng China. Ang CUAV ay hindi lihim na kumpanyang militar. Kilala ito ng mga hobbyist, surveyor, at magsasaka. Sa website nila, ipinagmamalaki nilang open source supplier sila ng drone solutions at hindi ito nalalayo sa katotohanan. Dahil sa pangkaraniwang buhay, ginagamit ang kanilang mga produkto para sa mga bagay tulad ng pagmamapa ng mga sakahan, pag-iinspeksyon ng mga linya ng kuryente, o pagkuha ng pelikula. Karaniwan, mga mapayapang bagay. Pero dito, ang parehong controller ang naggabay sa isang Russian na drone sa gitna ng digmaan. Sa iyong gulat, hindi lang doon natapos ang bakas ng kuwav. Sila rin ang nagbigay ng navigation module, antena, airspeed sensor, at pilot tube, yung maliit na metal na tubo sa unahan. Maaaring mukhang hindi ito mahalaga, pero sinusukat nito ang air pressure at sinasabi sa drone kung gaano kabilis ito. Kung wala ito, parang bulag at walang koordinasyon ang drone. Hindi nito makokontrol ang sarili nito. Dahil dito, kayang mag-adjust ng drone habang lumilipad at manatili sa tamang direksyon. Isipin mo na parang ito ang panloob na tainga ng drone na tumutulong para manatili itong balanse sa ere. At kung ang controller ang utak, ang makina naman ang puso. Kailangan itong magaan, matipid sa enerhiya, at sapat ang lakas para madala ang drone sa malalayong distansya. Mas mahirap ito kaysa inaasahan. Lalo na dahil sa mga parusa na naghiwalay sa Russia sa European at American suppliers. Kaya naging hadlang ang mga makina. Pero sa loob ng drone na ito, natuklasan ng mga investigador ang isang gumaganang solusyon. Isang makina na gawa ng Milhachiang Technology, isa pang kumpanyang Chino. Mahalaga ito dahil mahirap palitan ang makina. Mabilis naghahanap ang Russia ng alternatibo mula ng magparusa. Kaya pumasok ang mga kumpanyang Chino para punan ang kakulangan. Bukod pa rito, ang camera ay mula sa Foxeer Technology, isang kilalang tatak sa drone racing. Kung napanood mo ang drone racing videos online, malamang Foxeer camera ang gamit sa mga mabilis na kuha sa gubat o abandonadong bodega. Ito ay mga first-person view camera na nagbibigay daan sa operator na makita ang nakikita ng drone na parang nasa cockpit siya. Sa kapayapaan, pinapasaya ng mga ito ang drone racing. Sa digmaan, pinapahusay nila ang drone strike. Pwedeng gamitin ng mga operator ang drone para manmanan ang mga trinsera, subaybayan ang sasakyan, o itutok ito sa target ng eksakto. Pinakakapansin-pansin, ang data transmission module ay kopyang gawa sa China ng Australianong
A8 RFD, X system. Karaniwan, ginagamit ito para sa mga simpleng bagay tulad ng pagsukat ng lupa o pagsasagawa ng pananaliksik. Pero sa drone na ito, ginamit na itong sandata. Nagpapadala ang module ng datos ng drone hanggang 40 km layo. Ibig sabihin nito, kaya nitong lumipad ng malayo sa loob ng teritoryo ng Ukraine at makipag-ugnayan pa rin sa mga operator nito. Nagpapadala ng live na video at tumatanggap ng mga utos sa totoong oras. Kaya nitong kumonekta sa ibang drone at bumuo ng mas mahusay na mesh network para sa reconnaissance. Habang inaayos ng mga teknisyan ng Ukraine ang mga piraso ng drone sa mesa, kabilang dito ang CUAV flight controller, Miel Katsion na makina, Foxeer na camera, at RFD na module. Napakalinaw? Ang Ukraine ay may kaharap na isang sistema, isang supply chain. At para maintindihan kung paano napunta ang mga piyesang ito sa loob ng isang Russian na military drone, kailangan mong balikan ang pinagmulan ng chain na iyon. Dahil hindi naman ito basta-basta lang. Ang mga pabrika sa Guangdong ay nagbabalot at nagpapadala ng makina sa Moscow na may pulang label na nagsasabing gamit militar. Hindi ganoon ang proseso. Mas komplikado ang realidad. At sa totoo lang, iyon ang dahilan kung bakit napakahirap itong pigilan. Nagsimula ito sa mga orihinal na tagagawa tulad ng CUAV Foxeer at Miel Hitsion. Sa papel, parang karaniwang tech companies sila. Nag-a-advertise at nagbebenta online. Ang kanilang mga produkto ay ibinibenta para sa pagsasaka, pagmamapa, karera, drones, o kahit paggawa ng pelikula. Para sa sino mang tumitingin mula sa labas, mukha silang walang masama. Bahagi lang ito ng malaking industriya ng teknolohiya ng China. Nagbago ang lahat nang dumating ang mga distributor. Marami sa mga kumpanyang ito ang nagbebenta ng mga piyesa ng maramihan sa mga middleman. Bumibili ang mga reseller ng malalaking bilang at pagkatapos ay ipinapadala ito sa ibang mga bansa. Mahirap nang subaybayan ang mga piyesa paglabas ng pabrika. Ang kargamentong ibinenta sa reseller sa Dubai o Istanbul ay maaaring lihim na makarating sa Russia. Sa papel, walang mali ang kumpanya sa China, pero sa realidad, napupunta pa rin ang mga piyesa sa mga pabrika ng drone sa Russia. Nariyan din ang online marketplace kung saan kahit sino ay pwedeng bumili ng kahit ano. Tulad ng alam mo, pinakamalaki dito ang AliExpress. Basta may credit card at internet, pwedeng umorder. Magsasaka sa Africa, hobby pilot sa Europa, o defense contractor sa Russia. Iyan ang nakakatakot. Ibinebenta ang pyesa bilang gamit ng sibilyan. Kaya hindi ito nakakabahala. Ang flight controller ay mukhang simpleng electronics. Parang ekstrang pyesa lang ng makina. Ang camera lang naman yan. Pero pagsama-samahin mo ang mga ito at nabuo mo na ang pinakaubod ng isang sandata. Nagdadagdag pa ng antas ang smuggling network. May kargamento na sinadyang mali ang label para makalusot sa customs. Pwedeng ilista ang makina ng drone bilang piyesa ng refrigerator o makina. At bihira namang buksan ng customs officer ang bawat kahon na may label na bahagi ng makina. Pagdating sa border, ikakabit na agad ang kargamento sa drone. Ayon sa ulat, maramihan ng ginagawa ang mga drone na ito ngayong 2024 sa Rusya. Parang kotse sa assembly line ang paggawa ng drone sa mga pabrika. May mga nasa loob ng Rusya at may mga nasa sinakop na teritoryo ng Ukraine. Pinagdugtong ito ng mga manggagawa gamit ang nakuha nilang pyesa. Shell mula Iran, wiring mula Rusya, at elektronikong bahagi mula China. Lahat bahagi ng isang makina. Kaya mahirap ipatupad ang mga parusa. Inilalagay ng mga kanluraning gobyerno sa blacklist ang mga kumpanya. Kaya dahil kulang ang pyesa mula kanluran at di laging maaasahan ang Iran, naging malinaw na China ang puntahan. Malalaking pabrika ito. Pandaigdigan ang inaangkat. At mas mahina ang seguridad kaysa sa United States o Europa. Ayon sa ilang eksperto, kahit nais ng Beijing harangin lahat ng padala, halos imposible ito. Nag-e-export ang China ng milyon-milyong tonelada ng mga elektronikong produkto bawat taon. Paano mo malalaman kung aling pilot tube ang para sa weather balloon o kamikaze drone? Pero hindi naman nito babaguhin ang resulta. Ang resulta ay ang mga piyesa mula China ay dumadaloy papuntang Rusya sa pamamagitan ng maze ng mga middleman, online na order at maling label ng mga kahon. May sinadyang dahilan. At may epekto lang ng pandaigdigang kalakalan. Pero pareho pa rin ang resulta. Gabi-gabing lumilipad sa Ukraine ang mga drone na gawa ng teknolohiyang Chino. Isipin mo yon, isang murang piyesa na madaling mabili na dinisenyo para sa mapayapang proyektong pang-agham mula sa China. Ang biglang naging dahilan para magawa ng Russia na magsagawa ng mas sopistikadong digmaan gamit ang drone na nagpapahaba sa kasalukuyang digmaan ng Russia at Ukraine. Para sa China, gusto man nila o hindi, ito ay isang hangganan na
nalampasan. Ang teknolohiya nila ay mula sibilyang gamit ay naging direktang militar na. At hindi mahalaga kung itinatanggi ito ng Beijing o kung sinasabi ng mga kumpanya na wala silang alam. Nasa mesa sa Ukraine ang ebidensya. Kinuha mula sa mga wasak na drone na bumagsak sa labanan. Ngunit sa iyong gulat, hindi supply chain mula China patungong Russia ang pangunahing interes ng hukbong Ukrainian at gobyerno. Sa kabuuan, para sa kanluran, ang pangunahing tanong ay, ano ang papel ng China sa digmaan? Dahil, gaya ng nabanggit ko kanina sa video na ito, sa loob ng maraming taon, sinubukan ng Beijing na ipakita ang sarili bilang isang neutral na manlalaro. Isang bansa na hindi direktang kasali sa labanan. Ang mga leader ng China ay nagsalita tungkol sa kapayapaan, negosasyon, at pag-iwas sa pag-export ng armas. Gusto nilang makita bilang isang kapangyarihan na nakatayo sa ibabaw ng sigalot, sa halip na malalim na kasangkot dito. Ngunit iba ang sinasabi ng mga piyesang nakuha mula sa drone na iyon. Ipinapakita nila na bagamat hindi tuwirang nagbibigay ng armas ang China, malalim na konektado ang industriya at supply chain nito sa mga nangyayari sa labanan. Bukod pa rito, malaki ring nagbago ang kalakalan ng Rusya at China mula nang magsimula ang digmaan. Lalo na nang putulin ng Europa at Hilagang Amerika ang maraming koneksyon. Kaunti lang ang naging pagpipilian ng Rusya, kundi umasa ng husto sa China para punan ang kakulangan na iyon. At handa na ang China. Noong 2024 umabot sa mahigit 240 bilyon ang kalakalan ng dalawang bansa. Makasaysayan ang bilang na iyon na nagpapakita ng pagtalikod ng Rusya sa kanluran at pagharap sa silangan matapos mapaalis sa mga pamilyan ng kanluran. Malaking bahagi ng kalakalan na ito ay enerhiya. Patuloy na pinadaloy ng Rusya ang kanilang mga pipeline. Ibinenta ang langis at gas sa mas murang halaga sa China. Sa madaling salita, ang parehong gasolina na dati napupunta sa Europa ay ngayon ay napunta na sa silangan. Nakikinabang ang China sa murang enerhiya at ang Rusya sa mamimiling hindi kumukwestiyon sa digmaan. Parehong naniniwala ang dalawang panig na panalo sila kahit mas naging dependent ang Moscow sa Beijing. Enerhiya ay bahagi lang ng kwento. Teknolohiya rin ay isa pa. Nang umalis ang kanluraning car makers sa Russia, naging bakante ang showroom at pinalitan ng mga tatak mula China. Ang mga kalsadang dati puno ng German at French na kotse, ngayon unti-unting napapalitan ng mga sasakyan mula BYD Chery at Geely. Baka kilala mo ang mga tatak na ito, lalo na ang BYD na kinatatakutan ni Elon Musk bilang kapalit ng Tesla. Pero sa kabutihang palad para sa United States, pinalalakas ni Trump ang mga hakbang laban sa kompetisyon ng China sa United States markets. Pero para sa maraming Ruso, kahit na hindi kasing astig o kilala ang mga kotse na ito, unti-unti na silang nagiging mas available at mas normal sa Russia. Ganoon din ang nangyari sa mga mamimili. Umalis ang mga kanluraning restaurant at retail chain, kaya nag-iwan ng puwang sa iba't ibang lungsod ng Russia. Pinamahalaan ito ng mga negosyanteng Chino at naging lokal na chain na gumagamit ng mga supplier mula China. Ang mga electronics store na dati nagbebenta ng iPhone at Samsung, ngayon ay Huawei at Xiaomi na ang paninda. Nagbago na ang neon sign at shopping mall na may mga kumikislap na bagong logo ng Chino. Kalaunan, naging pangunahing pagpipilian na ang mga tatak at teknolohiya ng China. Naging default na sila. At ang mas kapansin-pansin pa ay ang mga dokumentong nagpatunay nito. May ilang kumpanyang nangakong hindi magbebenta sa Russia o Ukraine mula pa 2022. Ayaw nilang masangkot sa digmaan, kaya naglabas sila ng pahayag, naglagay ng limitasyon sa bentahan, at sinubukang magpakitang responsable. Pagkalipas ng ilang taon, ang mga logo at disenyo nila ay naimbestigahan na sa Ukraine. Hindi sa mga brochure, hindi sa website, kundi sa mga circuit board at makina na hinugot mula sa mga drone na lumilipad sa mga lungsod ng Ukraine at tumatama sa mga target. Nang makumpirma ng mga investigador ng Ukraine na drone na gawa sa piyesang Chino ang ginamit ng Russia, hindi lang sa Ukraine umabot ang balita, kundi umalingaw-ngaw din sa buong mundo. Hindi lang ito tungkol sa teknolohiya, kundi pati sa politika, na laging pinalalaki ang kwento. Agad nagbabala ang mga opisyal ng Amerika sa China na kung patuloy itong tutulong sa Russia, kahit hindi direkta, maaaring maapektuhan ang relasyon nito sa kanluran. Malinaw ang mensahe. Kung magpatuloy ito, mas lalamig ang ugnayan sa Washington. Hindi rin tahimik ang European Union. Palakas ng palakas ang Brussels bawat buwan. Sa kalagitnaan ng 2025, inilabas ng European Union ang ika-18 pakete ng parusa. Sa unang pagkakataon,
Tinarget na rin nila ang mga bangko ng China at inakusahan ng pagtulong sa Moscow na umiwas sa restriksyon. Malaking bagay iyon dahil noon iniiwasan ng Europa ang direktang pakikiharap sa China. Pero nauubos na ang kanilang pasensya. At kung titingnan natin ang mga alyansa ng Hilagang Amerika at Europa, makikita natin ang matinding pagbabago. Dati, Rusya lang ang kalaban ng NATO. Pero sa pagpupulong nila sa 2025 may bago nang maririnig. Hindi na lang ekonomiyang kakumpetensya ang China, kundi hayagang tinuturing na rin itong issue sa seguridad. Simple ang lohika. Kung ang China ang nagsusupply ng mga piyesa na nagpapanatili sa mga drone ng Rusya sa ere, ibig sabihin, bahagi rin ng banta ang China. Maaaring magbago ang pananaw ng mga bansa sa Beijing sa mga susunod na taon dahil sa matagal na puro negosasyon lang ang ginagawa ng China habang may labanan sa iba. Habang dumarami ang teknolohiya sa sandata ng Rusya, lalong hirap ibenta ang imaheng iyon. Sa pananaw ng mga leader sa mundo, ang Beijing ay hindi na mukhang neutral at tila kasapi na ng bagong alyansa kasama ang Moscow. Kung tumibay ang pananaw na iyon, lalampas pa sa Ukraine ang epekto nito. Maaaring magbago ang kasunduan sa kalakalan at plano sa militar. Kahit ang mga bansa sa Africa, Asia o Latin America, mga lugar kung saan nagpapalakas ng impluensya ang China. Maaaring magsimulang magtanong ng mas mahihirap na tanong tungkol sa mga pangakong iyon ng pagiging neutral. May panganib na lumala ang sitwasyon. Kung mas aasa ang Russia sa China, maaaring higpitan pa ng kanluran ang parusa laban sa China. Hindi lang sa maliliit na supplier, pati rin sa malalaking bangko at tech companies. Kung mangyari yon, tatahimik lang ba ang Beijing at mag-a-adjust? O lalaban ito? Sa ibang lugar tulad ng South China Sea at Taiwan, malaking issue ang Taiwan na hindi na pag-uusapan. Habang may digmaan sa Ukraine, malaking hamon din ang Taiwan sa ambisyon ng China. Habang may senyales ng paggamit ng teknolohiya ng China sa digmaan, lalo pang pinapalakas ng Washington ang depensa ng Taipei. Ayon sa tagapagsalita ng Partido Komunista ng China, hindi maiiwasan ang pagkakaisa ng Taiwan at mainland. At kung hindi mo pa rin ito naiintindihan, ibig sabihin, kapag ipinagmamalaki ng Partido Komunista ng China ang pagsakop sa Taiwan, ibig sabihin nito ay ikatlong digmaang pandaigdig dahil sa mga banta mula sa kalakalan, geopolitika at diplomasya. Unti-unti ring gumigising ang Europa at nagpapatupad ng bagong pulisya para mabawasan ang pagdepende sa supply chain ng China. Nangyayari ito sa administrasyon ni Trump. Sa 2025, sabay niyang hinaharap ang mahirap na gawain. Sa isang banda, gusto niyang magkaroon ng malaking kasunduan sa kalakalan kay Xi Jinping. Sa kabilang banda, nagbabanta siya ng mga taripa at hinihikayat ang mga kaalyado na maging mas mahigpit laban sa China. At sa gitna ng lahat ng ito, nakipagpulong pa si Trump kay Vladimir Putin noong Agosto ng taong ito, kung saan nangako siyang panatilihing bukas ang mga linya ng komunikasyon. Lalong lumakas ang retorika ng magsalita si Putin sa Ingles sa isang summit sa Moscow. Ngunit sobrang taas ng naging pag-asa para rito. Walang kasunduan sa digmaan sa Ukraine na nagpapakita ng hirap ng sitwasyon ng Amerika. Kung masyadong malambot, patuloy tinutulungan ng China ang digmaan ng Rusya. Kung masyadong mahigpit, nanganganib na sumabog ang mga parusa sa kalakalan. At baka lalong magkalapit ang China at Rusya. Isa sa mga problema sa paggawa ng mga ganitong video kung saan nagpapakita tayo ng maraming drone strike kahit na walang nasasaktan na tao o sundalong Ruso sa video. Madalas i-demonetize or limitahan ng YouTube ang aming mga video. Nitong nakaraang linggo, 4 na video tungkol sa digmaan ang na-demonetize ayon sa YouTube. Hindi gusto ng mga advertiser ang drone strikes or frontline footage kaya nililimitahan ang mga video. Ito ang realidad ng makabagong digmaan na nilalabanan at sinusubukang lampasan ng mga Ukrainyano. Naniniwala kaming mahalagang pag-usapan ito kaya inilunsad namin ang sariling plataforma, Business Basics. Sinimulan namin ito kaya walang limitation. Hindi namin kailangang i-blur ang aming drone strike, hindi namin kailangang i-blur ang mga footage sa frontline, at hindi rin namin kailangang i-blur ang mga base ng himpapawid ng Russia na nasisira. Wala rin kaming ads na pinapatakbo sa site. Sa ganitong paraan, hindi namin kailangang i-censor ang aming sarili kahit na hindi masaya ang mga advertisers sa mga tinatalakay namin. Hindi namin pinopondohan ang site sa pamamagitan ng mga ad, pinopondohan namin ito sa pamamagitan ng inyong suporta. Kung interesado ka sa ganitong coverage at gusto mong mapanood ang aming hindi na censor na videos at bonus content na di namin pwedeng i-upload sa YouTube, kaya siguradong sumali ka sa amin sa basicsinsider.com. I-click ang link sa description or i-scan ang QR code sa screen. Sa pagsali, mapapanood mo lahat ng content na na-upload na namin at lahat ng mga video na i-upload pa namin sa hinaharap. Bukod pa dyan, susuportahan mo ang aming coverage at ang aming channel, kaya maraming salamat. Ako si Sam at magkikita tayo ulit.